Magandang araw po sa inyo, mga viewers and subscribers, lalo na po sa ating mga nagbabalak mag-apply ng candidate soldier. So, topic natin ngayon is AAP, Armed Forces of the Philippines, Military Justice. So, tatlo po ang types of court martial. Ito po yung tinatawag na court martial, General Court Martial, Special Court Martial, and Summary Court Martial. Ang appointment authorities po nito ay ang President of the Republic of the Philippines, Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, Commanding Officer of a Major Command or Task Force appoints Special Court Martial. Ang composition po nito sa Court Martial is General Court Martial is 5 officer and Special Court Martial 3 officer, Summary Court Martial 1 officer. Itong Summary Court Martial 1 officer sa level na ito ng mga commanding officer sa mga company level. So, ang jurisdiction, may jurisdiction po ang Forces of the Philippines and Office of the Ombudsman have concurrent administrative jurisdiction over military personnel. So, ang Ombudsman ay pag mag-retire ka sa iyong serbisyo, kailangan humingi ka ng clearance sa Ombudsman para ikaw ay makapag-retire, may submit mo sa Department of Budget. Pag wala, ingatan po natin ating serbisyo. Kasi po ang administrative case ay napaka-sensitive niyan. Mag-reflect po yan. Makaka-epekto sa ating pag-serbisyo, lalo na sa pag-retire. Kung mayroon kang kaso at hindi ka clear, wala kang clearance sa Ombudsman. Ngayon, dito na po tayo sa Article of War. Ito po kinuha ko lang, yung mga importante lang. So, itong update of Article of War, 1948 pa ho ito. Republic Act 242. So, yun pong update nito, yung 1948 pa. So, ang Article of War, mayroong Article 54. Yun ang kinuha ko. Ito ng fraudulent enlistment. Excuse me po. Any person who shall procure himself to be enlisted in the military service of the Philippines by means of willful misinterpretation or concealment as to his qualification for enlistment and shall receive pay or allowances under such enlistment shall be punished as a court martial may direct. So, ibig sabihin ito, kung yung misinterpretation mo o tinatago mo, concealment, yung mga qualification, halimbawa, ikaw ay married, halimbawa, ikaw ay mayroong kaso pala o kaya ang education attainment mo, hindi pala tinago mo, under ano ka pala, graduate. So, yun ay panloloko po. So, fraudulent ka lang, fraud ka nun. So, dito na po tayo sa Article 58. Desertion or absent without leave, AWOL. Ito ba yung lagi ko narinig, yung AWOL? Pag ikaw ay umalis sa post mo or sa kumpanya mo, batalyon, na walang written examination or written order o verbal order, yan po ay violation, ma-charge ka ng AWOL. Ma-ground yun para ikaw ay ma-discharge sa serbisyo, ma-separate. Pero pag ikaw ay bumalik within 90 days, hindi ka pa drop rolls, maaroon ka pa ng chance na ma-return to military control. Pag may nasa military control ka na, mag-reflect ka na sa morning report ng
commanding officer mo ng unit mo. So, may kasama po yung administrative o kaya punishment na magbibigay sa inyo po ang commanding officer mo pag ikaw ay nasa military control na. Article 59, ito po tinatawag na desertion o pag-aaklas. Any person subject to military law who deserts or attempt to desert the service of the AFP shall, if the offense be committed in time of war, suffer death or such other punishment as a court-martial may be direct. So ito po yung desertion, lalo na pag nasa gira na po tayo, in time of war o kaguluhan, ay na-commit mo, pwede pong mag-suffer ka ng kamatayan. Para sa firing squad, ganun ba? Ako. Or ano pa mga kaparsahan na inaano ng court-martial. So, wag tayo mag-desertion. So, ang sunod po ay Article 63, disrespect, insubordination, or mutiny. Kaya mutiny po, ito po yung kulita. Similar ito sa desertion. Disrespect words against President, Vice President, Congress, and Secretary of National Defense. Kung po tayo magsalita ng mga salita na laban sa ating Presidente o Vice President, ay masalitang hindi magalang at yun po disrespect po yun. O po, lalo pag ikaw ay isang military. Kailangan pag sa chain of command, marespeto ka. Then, nandito na po tayo sa Article 64, ito po tinatawag na disrespect towards superior officer. Any person subject to military law who behave himself with disrespect of toward his superior officer shall be punished as a court-martial. So, yung mga senior officer natin o official natin, kailangan maging magalang po sa kanila. Yung mga pag-ugali natin ay may kaparasahan din po yan. So, maganda po tayo. Medyo mananggalang naman po tayo. Lalo na sa servisyo tayo as a military or soldier. Excuse me. So, Article 66, insubordinate conduct toward non-commissioned officer, any soldier who strike or assault or who attempt of threatening to strike or assault or willfully disobey the lawful orders of the NCO while in the execution of his office or uses threatening or insulting language or behavior insubordinate and disrespectful manner toward NCO. Ito po itong tinatawag na NCO, ito yung non-commissioned officer. Na-topic na natin ito dun sa rank insignia. Yung official po sila pero hindi sila na-commission by the President. Ito kailangan natin sila, yung mga sarento, Master Sergeant, Corporal, huwag po natin insultuhin o kaya takutin natin, treatin o i-assault natin sila. O kaya di tayo sumunod, disobey sa mga legal order o lawful order. Lalo na po nasa tour of duty po tayo. So, kailangan maging respectful po tayo sa kanila, sa ating mga non-commissioned officer. Article 76 po ay ang misbehavior before the enemy. Oy. Pati pala sa kalaban, kailangan maging respectful tayo. Halimbawa, misbehavior, halimbawa, nag-surrender ng kalaban, give up na siya. So, i-accept natin, i-ano natin siya. Galangin natin yung protocol ng war, yung tinatawag na Geneva Convention. So, yung Geneva Convention, hindi na-allow yung mga ganyan. Nag-surrender na tapos baparili mo pa o kaya sasaktan mo pa. Nag-surrender, nag-submit na po siya sa sarili niya. So, mag-follow po tayo sa Geneva Convention. Ito ng misbehavior before the enemy in mga war offenses.
then misbehavior himself, run away, or shamefully abandon. Ako, ito nakakaano yung pag-uugali natin, sarili natin. Tumakbo tayo para tayong nasa ano niyan, yung tinatawag na duwag. Palawa sa Bisaya pa, yung kuwarday sa English pa. Duwag. Nakakaya po yun. Inabandon mo ang position mo or post mo o kaya yung line of defense mo. Inabandon mo. Yan po. Punishable din po yan sa war offense sa article ng 76. So ito po tinatawag na Article 77, compelling commanders to surrender, to give it up to the enemy or abandon, it shall be punishable. Punishable na naman ito, court martial na naman ito sa Article 1. Limbawa po yung commanding officer mo, sabihan mo na may kalaban, grabing kalaban, madami. So, i-give up na natin ito. Takbo na tayo, i-abandon na natin itong ating posisyon at talagang mauubos tayo rito. Hindi po pwede yun. May punishable yun kasi inuutusan mo yung commander mo. So yung tinatawag na compelling commander to surrender o kaya isuko nyo yung posisyon nyo. Yun. Mahirap po yun. So yun lang po ang ating topic ngayon, ang military justice, then article of war. Kinuha ko lang yung mga importante na encounter natin sa Armed Forces of the Philippines nung ako'y nasa duty pa. Yun ang lagi ko na papansin. So yun po nilagay ko ngayon ang naging topic natin. So maraming salamat po sa pag-antabi niyo sa video ko at sa mga subscriber ko. At sa hindi pa nakasubscribe, click the button below. So, at hintay po natin, marami pa tayong video. So sa next video na po tayo ulit magkita. Maraming salamat ang Forces of the Philippines and magandang buhay sa inyong lahat. At bansang Pilipinas, sana po tayo ay maging matatag, mabuhay po ang bansang Pilipinas. Salamat po. Goodbye.